Good morning po sa inyong lahat. Ako po si JDB. Pag-usapan natin ito. So, meron hong dating abogado ng puro chicks gabi-gabi, PCGG. Yan. Alam niyo naman, ito lang yung sangay ng, alam niyo, unique yung PCGG ha. Kung babasahin niyo yung batas na lumikha niyan, naka-specify doon ang pamilya Marcos. So, parang ang dating is, PCGG was created specifically against Marcos or against the family ni Apo Lakay. Grabe. Hindi talaga dapat gano'n yung batas eh. Anyway, so dati siyang abogado ng PCGG. Syempre, alam niyo mga abogado, hindi makatiis yan. 'Di ba? Lalo pagka hindi na busy, yung mga may edad na, ganyan. So, nag-file siya ng yung petition for mandamus. Ang petition for mandamus, mga kababayan, ay sabi rito ha, mandamus shall issue in any tribunal, corporation, board, officer, or person unlawfully neglects the performance of an act that the law specifically enjoins as a duty resulting from an office, trust, or station. Okay, so ito hong mandamus ay hinihingi po ito sa Korte Suprema na obligahin o utusan na yung isang sangay ng o isang korporasyon. In this case, ang Senado ang hinihingi niya. Kasi meron nga po tayong tinatawag na supremacy of the Constitution. 'Di ba? Mataas palagi ang Constitution. Ano man yung mga opinion, basta't palagi ay titignan yan dito. Is it constitutional? 'Di ba? Naaayon ba yan sa ating saligang batas? Yung ganyan. Ah. Now, teka, anuhin natin to. Oops. Yun. So ito, hinihingi niya po na obligahin ng Korte Suprema ito hong Senado, lalong-lalo na si Chis Escudero. Kasi ang linaw naman po nakalagay sa ating saligang batas, forthwith. 'Di ba? Marami na hong mga abogado na nag-discuss nito, maski na ordinaryong kababayan natin. Si Quarantina nga, tinanong ko Tinay, what do you mean by forthwith? Sabi ni Tinay sa akin, Papa, immediately, right away. Kaka-Peppa Pig niya. So, sabi ko nga yung bata alam yung forthwith. So, kahit nasa simpleng dictionary or sa legal dictionary, yung forthwith, ibig sabihin doon, immediately, without delay. Di ba? Yung delay na gusto ni Chis Escudero ay maglilikha po ito ng issue after ng election, after ng June 30. Ang issue po rito is yung kabisado to ni attorney. Yung jurisdictional infirmity. Bakit? Kasi ito hong trabahong ito, isinampa ito under ng 19th Congress. Kasi regardless na po dito kasi sinisisi ni Chis Escudero ang kawalang seryoso ng House of Representatives. Ako man hindi rin ako naniniwalang seryoso ang House of Representatives Bakit? Kasi kung seryoso sila, December 4 nasa kanila na. 'Di ba? Nasundan o naging tatlo. So they had ample time to transmit, 'di ba? And kaya naman itong si Speaker Martin, pwede niyang sabihin na, "Hey, Velasco, send it over." 'Di ba? To my office. Pwedeng ganoon nasa taas si Speaker Martin. Nasa ibaba lang naman si 'di ba? Lahat walking distance. Pero ba't hindi nangyari? Ngayon, nung nandito na po yan sa na-impeach na, nasa Senado na, ano man ang status po nito, ano man ang failure, whether there's an issue of insincerity on the side of the House of Representatives, hindi na po material yan. 'Di ba? Hindi na material yan. Nasa inyo na ang bola.
Ang ginawa naman nila, nag-adjourn na pwede naman nilang hintayin yun. Inaabot nga ang mga senador natin ng alauna ng hating gabi. Ang mga kongresista ganun din sa kanilang trabaho, sa mga committee hearings. Bakit itong i-extend yung oras ng adjournment nila? 'Di ba? Ang hindi lang naman po pwedeng i-extend rito is yung June 30 na tanghalin tapat na matatapos ang 19th Congress, right? So, lahat ang sinasabi kasi nga rin sa rules nila, lahat ng mga bagay ay matatapos under the 19th Congress. Eh yun pong pag-transmit, tingnan nyo ha, yung pag-transmit po ng articles of impeachment, ano to hindi pa ho ito maituturing na yung isang anyo ng isang anyo ng mga senador na bilang impeachment court. Hindi pa. Kasi wala pa silang assumption ng jurisdiction. Hindi ba, attorney, kailangan mag-ano muna sila diyan ng tawag doon, cognizance. Kailangan mag-assume sila ng jurisdiction. Yung mga members ng House of Representatives prosecution team, kailangan makapag-take na sila ng oath. Yung mga senator judges, kinakailangan makapag-take sila ng oath para masabi talaga na eto, buo na yung impeachment court. Simulan na nila yung dapat na proseso, 'di ba? Wag nilang madaliin. Hindi kinakailangang madaliin, sabi ng Constitution natin. So hanggang sa tawag dito, dumating yan sa 20th Congress, pwedeng dumiretso doon. Sabi nga hanggang sa bumaba ang kanilang decision. Correct, Clark Benitez. Hindi pa converted ang Senate into impeachment court. So wala pang kwenta yung transmittal doon. So pagka natapos ang June 30, wala na. Kasi June 2 nila haharapin, and they only have 9 session days. Tapos doon sa paliwanag ni Chase, parang aabutin pa yata ng 1 buwan. 'Di ba? Bago matapos yung mga pre-trial nila. Pagkatapos ng pre-trial, doon pa sila mag-a-assume. 'Di ba? Siya mananatili siyang Senate President. Yung 12, 'di ba? May maiiwan yung 12. Yan yung magbabakasyon sa Europe. Yung mga hindi kandidato, yung mga nagsipanalo ng 2022. Ayaw lang yata nila matigil yung maudlot yung kanilang bakasyon eh. Jesus Escudero, matagal lang abogado. Pero hindi naman siya practicing lawyer. 'Di ba? Ay nako. Ngayon, eto na nga, merong nang nag-petition doon sa Korte Suprema na utusan nyo na po. Sabi. 'Di ba? Inuobliga sila. Ang tanong, pwede bang pag hindi ginampanan ito ni Jesus Escudero, pwede ba siyang masampahan ng kaso? Anong kaso may isasampa sa kanya? Dereliction of duty? What do you think? 'Di ba? Kasi lang nakikita ko ron dereliction of duty, tapos sino yung kakana sa kanya? Hindi po pwede ang ombudsman doon. Kasi meron silang internal rules, 'di ba? So yung ethics committee nila ang didinig doon. Sipain kaya yan ng ethics committee? Ay nako. Yun nga 'di ba? Sabi niya, dapat pagka-receive ng transmittal, nag-call na siya ng impeachment court. Tama. 'Di ba? Dapat nga hinintay nga nila kasi expected. Sobrang tanga naman nila kung hindi nila nalaman yun. Siyempre may mga staff yan magta-chat sa kanila, boss, papunta na dyan. O boss, na-impeach ngayon, ganitong oras, tanghali o hapon si Sara. Ngayon, yung articles of impeachment, binabiyahe na papunta dyan. O papunta dito sa atin. Diba? Ganon, alam nila yan kalukuhan yan na hindi nila alam. And then the following day, yung mga opisina nila, may mga may mga e-signature sila, may mga representante silang nag-signature. Na-receive na ng mga opisina nila yung yung kopya ng articles of impeachment. Diba? Kaya nga ang tanong, bakit ito dinidelay?
ni Chis Escudero. Wala pa tayong precedents na nangyari na may ganitong situation na simulan, 'di ba, ang impeachment process tapos yung trial na-extend sa next Congress. Wala pa tayong gano'n. Ito po yung kauna-unahan. Oh. So doon tayo papalo sa kung ano yung standard, kumbaga ano yung tinadhana ng ating saligang batas. Na simulan nyo na yan agad-agad, immediately, no delay, sabi ng mga dictionary, yan sa forthwith. Tapos, mag-assume na kayo ng panibago ninyong papel bilang impeachment court. I-convert nyo na yun o convert nyo na yung Senate into impeachment court. Hindi naman kinakailangan may robe agad kayo. Manghiram kayo ng robe. Diyos ko, problema ba yun? Ang dami naman paraan dyan, Diyos ko po. Masyadong nagpapaka-sleeping beauty lang si Boy Kilay eh. Sabi ni Ke. Sir JDB, kapag umabot po ba ng 28th Congress ang impeachment case ay wala pa ring jurisdiction ng Senado? Mababasura lang po ba ang impeachment case? That's a good question and I'm glad you asked. Ganito yan. Since wala pa silang jurisdiction, hindi pa nagpa-function ang Senado bilang impeachment court. Kasi kung impeachment court na sila, kasi hodang tumawid yan sa 28th Congress, okay lang yon. Okay lang, walang problema ron. 'Di ba? Mapalitan yung mga, halimbawa, natalo yung ibang senador, lalo yung mga walang kwenta, may mga pabigat, matalo sana, napalitan ng bago, okay lang yun eh. They can still render decision. Base dun sa mga submitted arguments bago sila makaupo, di ba? Tsaka dun sa mga submitted evidences. Tapos dun sa kabilang panig naman sa House, natalo yung ibang mga House prosecutors, papalitan ng mga qualified na bagong mga mga members para maging prosecutors. Parang sa ordinaryong korte lang rin yan eh. Diba? Na-disbar yung lawyer mo. Di kumuha ka ng bagong lawyer. Tuloy ng kaso. Walang interruption dun sa kung anong level na kayo. Oh. Di ba? Namatay yung judge. O kaya namatay yung kuko sa paa. Hindi na makapagtrabaho. For the time being, papalitan siya. O kaya yung judge natakot dun sa kalaban mo. Di ba? Misis niya pala yung kalaban mo. Andres pala siya. Nagpa-inhibit. Delikado buhay niya. Magkakaroon ng bagong judge. Ganun pa rin. Walang interruption dun sa level kung nasaan na kayo, saan na yung parte na inabot ng pagdinig. Ganun lang naman eh. Ang importante rito ay huwag magkaroon ng pagkakataon ang kampo ni Sara na maipabasura yan o questionin sa Korte Suprema. Kasi kapag nakita nila yan na merong jurisdictional infirmity, so mangyayari, questionin yan. Hey, SC, please decide. Merong actual controversy since this is the first time na yung impeachment ay tatawid sa kabilang Congress na nasimulan ngayon. Nasimulan ng nakaraang Congress, tumawid ngayon. Pero hindi pa sila nag-a-assume. Ang sabi ron sa internal rules nila mismo, lahat ay magwawakas. Diba? Pagdating ng June 30. So damay ito. Kasi ang mananatili lang base ron sa ating Constitution at doon sa mga previous decision ng Korte Suprema, yung impeachment court ang pwedeng mag-continue. Diba? So, meron talagang ako, paniwala ko, kung ako ang abogado ng kampo ni Sara, yun ang una kong gagawin. Diba? June 30 pa lamang, sasubmit ko na yan, 1:00 ng hapon, pagkapanumpa ng mga bagong halal, pupunta na ako ng Korte Suprema, submit. Hihingin ko na sa Korte Suprema, certiorari, tapos prayer ko doon, ideklara mo na moot and academic na yung articles of impeachment na naisampa. Yun ang nakikita po nitong attorney na nagsampa nito. Yan, ng kasong nitong motion na to, petition na to for a mandamus yan sa Korte Suprema. Ano ang pangalan nito? Ayun, si Attorney Catalino
Aldea Generillo Jr. Yan. Nireklamo niya. Senate of the Philippines, represented by Jesus Escudero in his capacity as Senate President. Di ba? Tama lang naman na merong ganito, merong abogado na merong concern para sa taong bayan na magsampa ng ganitong klaseng petition para umusad na. Di ba? Okay, iwan na muna natin to.